Bago tayo magsimula ay nais ko munang batiin ang lahat ng ating mga ka-treasure hunters o ka-TH dyan sa Masbate. Sapagkat meron tayong isang komento dito na napakadetalyado mula kay ka-TH na si Cherry. Yan ay tungkol sa kanilang na-discover sa isang sapa. Sabi niya dito, "Sir, may na-discover kaming sapa dito sa Masbate na may 3 guhit. May mga binaon na 11 items sa bawat area. At may mga markers na heart shape, ulo ng pagong at mga dots sa bato. Nakakita na kami ng mga vault. Ang isa ay may gray na takip at ang dalawa naman ay may takip na black carbon na napakatigas. Hindi kaya ng sinsil at barena." Yan ang kanyang buong komento. At masasabi kong mukhang jackhammer na nga ang kailangan ninyo dyan. Kaya ating suriin ang seryosong depositong ito. Mga ka-TH, isipin ninyo, 11 items sa iisang sapa lamang. At may triangulation pa ng mga bato, ulo ng pagong, at pusong bato. Ito na nga siguro ang isa sa pinakakompletong trail na narinig natin ngayong taong 2026 dito sa ating community na ito. Napakabihirang makahanap ng ganito kalinaw na mga marka na magkakasama sa iisang lokasyon. Karaniwan kasi paunti-unti lang ang pahiwatig. Pero dito sa Masbate, tila ibinuhos ng mga sundalong Hapon ang buong detalye ng kanilang ginawang pagtatago. Pero ang malaking tanong na nagpapahirap sa ating mga kasama sa kanilang site ngayon ay bakit ganoon katigas ang takip ng mga vault na ito? Bakit kahit anong pukpok ng sinsil at pagbarena ay ayaw man lang magasgasan? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang bawat detalye ng kwentong ito para matulungan ang ating mga ka-TH na makuha ang matagal nilang pinagpapaguran. Ngayon ay dito muna tayo sa unang bahagi ng sapa kung saan nakita ang 3 guhit at ang iba't ibang marka sa bato. Sa sarili kong pagbasa sa ganitong uri ng sitwasyon, kapag ang isang sapa ay nagtataglay ng 3 guhit, madalas na itinuturo nito ang 3 magkakaibang daloy o kaya naman ay 3 magkakahiwalay na spot kung saan may nakatagong deposito. Unawaan nating mabuti ang kahulugan ng ulo ng pagong o turtle head. Sa mundo ng treasure hunting dito sa Pilipinas, ang pagong ay hindi lang basta hayop. Ito ay sumisimbolo sa long life o sa mas malalim na kahulugan, kung saan ay isang permanent deposit. Ibig sabihin, ang kayamanan ni Yamashita na nakabuon dito ay hindi pansamantala at sadyang iniwan ng mga sundalong Hapon para sa pangmatagalang panahon. Ang pinakamahalagang teknik dito ay tingnan kung saan nakaturo ang mismong ulo ng pagong, kung saan ang direksyon ng kanyang tingin o ng kanyang nguso, doon mo makikita ang mismong daan patungo sa vault o sa susunod na harang. Ang kasunod dito ay ang heart shape at mga dots. Ang batong hugis puso ay isang napakalinaw na vault marker. Madalas na ibig sabihin nito ay sentro o ang mismong lokasyon kung saan nakalagay ang puso ng operasyon. Yan ay ang deposito mismo. Ang mga dots naman nakasama sa guhit ng bato ay hindi lang basta direksyon. Ang mga tuldok na iyan ay maaaring ang eksaktong bilang ng distansya tulad ng dipa o metro. O kaya naman ay ang eksaktong bilang ng mga item na nakabaon sa paligid. Dahil sinabi ni ka-TH Cherry na may 11 items, malaki ang posibilidad na ang mga dots na ito ang nagsisilbing listahan o imbentaryo sa bato. Ngayon ay huwag din nating kalimutan ang triangulation ng 3 batong ito. Ito ang pinakakritikal na bahagi ng pagbasa sa site. Kapag may 3 malalaking bato na may mga marka sa isang sapa,
kailangan mong makuha ang tinatawag na center point o ang dead spot. Kapag pinag-ugnay mo ang tatlong puntong ito gamit ang imaginary line, ang gitnang-gitna niyan ang siyang bagsak ng pinakamalalim at pinakamalaking deposito na madalas ay umaabot sa 4 meters ang lalim. Ngayon ay dito naman tayo sa pinakamalaking hamon ng ating mga ka-TH sa Masbate. At yan ay ang takip na misteryoso. Nakahanap sila ng isang vault na may gray na takip at saka 2 vault na may takip na tinatawag na black carbon na napakatigas na hindi man lang tinatablan ng sinsil at barena. Ano nga ba ang materialis na ito? Ang tinatawag nating black carbon sa larangan ng paghuhukay ay madalas na kombinasyon ng cast iron na hinaluan ng mataas na antas ng carbon o kaya naman ay mga sinaunang bakal na sadyang pinatigas ng mga sundalong Hapon. Ginamit nila ang teknolohiyang ito para protektahan ang mga vault laban sa pagnanakaw, pagbaha sa sapa at upang maiwasan ang corrosion o kalawang sa paglipas ng mahabang panahon. Sadyang idinisenyo ang takip na ito para maging tamper-proof. Alam ng mga sundalong Hapon na darating ang araw na may magtatangkang maghukay nito gamit ang mga ordinaryong kagamitan. Kaya naman ginawa nila itong kasing tigas ng armor ng tangke. Ang gray cover naman na nakita sa unang vault ay maaring isang uri ng high-grade concrete o slag na hinaluan ng mga pira-pirasong metal scraps at chemical para maging kasing tigas din ng bakal. Ang ganitong semento ay hindi tulad ng semento sa mga bahay ngayon. Ito ay may halong volcanic ash o mga pampatigas na kapag natuyo sa ilalim ng lupa sa loob ng ilang dekada ay nagiging mistulang natural na bato na napakahirap basagin. Kaya naman tama ang inyong hinala. Sa ganitong katigas na materyales, hindi na talaga uubra ang manual labor o ang lakas ng bisig gamit ang ordinaryong sinsil. Dito na papasok ang pangangailangan sa mga heavy-duty tools tulad ng jackhammer o kaya naman ay mga diamond tip drills na kayang bumutas sa pinakamatigas na uri ng metal at semento. Kung gagamit kayo ng barena, tiyakin na ang talim nito ay carbide o diamond tip at huwag ninyong pilitin ng mabilis para hindi masunog ang talim. Dahil ang site ng ating ka-TH dito ay matatagpuan mismo sa isang sapa, may mga napakahalagang estratehiya tayong dapat tandaan. Ang paghuhukay sa may tubig ay doble ang panganib kumpara sa tuyong lupa. Una sa lahat ay ang tinatawag nating water management. Napakahirap mag-jackhammer o gumamit ng anumang dikuryenteng kagamitan kung patuloy ang pasok ng tubig sa inyong excavation site. Ang unang hakbang na dapat ninyong gawin ay ang pag-divert o paglihis sa agos ng sapa. Gumawa ng pansamantalang dike gamit ang mga sako ng buhangin o mga bato para mailayo ang daloy ng tubig sa mismong spot ng mga vault. Kung hindi talaga maiwasan ang pagpasok ng tubig mula sa ilalim ng lupa, compulsory ang paggamit ng isang maaasahang water pump o submersible pump. Kailangan ninyong panatilihing tuyo ang area hanggat maaari para hindi kayo malunod, matabunan ng lumalambot na putik o makuryente habang nagtatrabaho. Pangalawa, pag-usapan natin kung bakit scattered o magkakahiwalay ang 11 items na ito sa bawat area. Sa aking sariling pagsusuri ng mga ganitong trail, ang mga sundalong Hapon ay madalas maglagay ng mga tinatawag na decoy. Ang ilan sa mga 11 items na iyan ay maaaring naglalaman lamang ng mga lumang kagamitang militar, mga bala o maliliit na piraso ng deposito
para ubusin ang oras at lakas ng sinumang treasure hunter. Ginawa ito para iligaw kayo sa tunay at main vault na naglalaman ng tunay na kayamanan ni Yamashita. Kaya habang binubuksan ninyo ang mga unang vault, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung sakaling makakita kayo ng mga bagay na walang halaga sa una. Patunay lamang iyan na sinusubok ng kasaysayan ang iyong pasensya. At para kay ka-TH sa Masbate, lalo na kay Cherry, kay ka-TH Cherry at sa kanyang buong team, konting-konti na lang at malapit na kayo. Ang pagkakaroon ng black carbon cover at gray concrete vault sa isang sapa na may triangulation ng ulo ng pagong at puso ay isang 100% confirmation na legit ang inyong hinuhukay. Hindi mag-aaksaya ng panahon ang mga sundalong Hapon na gumawa ng ganoon katigas na takip kung wala silang importanteng itinatago sa loob. Huwag kayong panghinaan ng loob sa tigas ng takip na iyan. Palagi ninyong tandaan ang gintong aral sa treasure hunting dito sa Pilipinas na mas matigas ang takip, mas mahalaga at mas malaki ang deposito na nasa loob nito. Ang hirap na nararanasan ninyo ngayon sa pagpukpok at pagbarena ay sadyang bahagi ng proteksyon ng kayamanan ni Yamashita. Kaya para sa ating mga kasama sa larangang ito, mag-ingat palagi sa paghukay, lalo na sa mga sapa. Siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa bago ang lahat. Ngayon, sino sa inyo mga ka-TH ang nakaranas na ng takip ng vault na kasing tigas ng bakal o black carbon? Ano ang naging diskarte ninyo para mabuksan ito nang hindi nasisira ang laman? I-comment ang inyong mga karanasan at diskarte sa ibaba para makatulong din tayo sa ating mga kasama sa Masbate. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.